So inayayahan ko po yung presider na pangunahan na po tayo sa gawain. Maraming salamat po. Matangsa po kayo. Kapatid, wala po yung sound ng dito po sa church. Medyo ma-echo siya. Medyo ma-echo. Sige po. Amen. Hello. Hello po, hello. Mga kapatid, kung nasa church po na mga kapatiran, paki-close po ang inyong mga microphone para hindi po mag-i-echo. Kung nasa church. Na-close na po. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda na po ba ang sound? Malakas na po? Malakas na. Mag-thumbs up po kayo mga kapatid kung okay na po para po makapag-start na po tayo. Amen. Okay na, sis. Okay po. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa gawain ng Panginoon sa araw na ito. Muli ay tunay nga na napakabuti ng Panginoon sapagkat kahit nandito po tayo sa ganitong sitwasyon ay hindi po natitigil doon ang gawain ng Panginoon. So sa ating mga kapatid dyan sa Zoom, mga Zoomers sa iba't ibang bahagi po ng Saudi at ng Pilipinas, magandang umaga po at isang mapagpalang umaga po. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa araw na ito sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, kung kagabi po ay naka-attend tayo ng gawain sa intercessory, napakaganda po na napag-usapan po doon ng mga sharing. Ang sabi po doon ay, ang tumanim po sa aking isipan is, kailangan po magseryoso tayo sa ating pananampalataya. At ang kasama po dito sa pagsiseryoso natin sa ating pananampalataya ay ang hindi po natin makaligtaan ng mga ganitong gawain na kung saan tayo po ay nagpapalakasan, na-encourage na salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Kaya nga mga kapatid, ang encouragement po sa atin ay mag-invite po tayo ng mga kakilala natin na kapamilya natin. Pwede po natin i-share itong link para po makaabot din po sa mga nais na makadalo ng ganitong gawain kahit po tayo ay nasa ating mga bahay. So amen po ba? Amen. Bless po ba tayong lahat mga kapatid? Nakahanda na po ba tayong lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sa araw na ito, kahit po tayo ay magkakalayo, alam ko po na ang ating espiritu, we have one spirit sapagkat alam natin na iisa lang ang ating sinasambang Panginoon. At sa araw na ito ay patuloy na itataas natin ang kanyang pangalan sa ating mga buhay at patuloy na maranasan natin ang kanyang presensya. So, hindi ko na po patatagalin. Para po tayo ay pangunahan sa ating praise and worship, ibibigay ko na po yung pagkakataon sa ating mga kapatid dyan po sa Iloilo. Tayo po ay pangunahan ng Christian Fellowship Center Worship Team. Amen po. Praise Lord God. Your love is the highest praise, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. You are all highest praise, Lord. I'm all spirit, Lord. I want to praise you, God. Lord, we praise you, Lord. We praise you for this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So, at this point, Lord, my sisters and brothers, let us worship the Lord. Let us
But now we got my eyes, so much more gonna get. Keep it well, the guy in the white, but doesn't mean he's a fight to me. The girl, but they got that now we got the eyes, nothing from my nose to the guy. Hey, you find out. Well, I didn't go no way, but I got it. Nothing compares to your faithfulness, Lord, among our lives, Lord, among your people, Lord Jesus. And I believe, Lord, right now, right here, Lord, your presence is with us, oh God.
I believe, Lord, that you are happy right now seeing your people uniting as one, oh God. Giving you the praises, adoration, thanksgiving, oh God. And thank you for an open heaven right now, Lord. Hear our cries, oh God. Hear our hearts, Lord.
Whatever the circumstances, Lord God, trials, Lord, that may come in our lives, Lord. Just like, Lord, what the message of the song has said, oh God. I will be still and know you, our God, in our lives, oh Lord God. There's no trials, there's no circumstances, Lord, that can stop us in serving you, Lord, in worshiping you, in giving you the praise and adoration in our lives, Lord. Because before the world began, Lord God, you are the great and faithful God we are serving, Lord. Until now, even until now, Lord, you are the great God that we are serving, Lord God. You are the promising God, the way maker, Lord. And even we cannot see, oh God, everything you have done. We cannot see, Lord, but everything you have done in our lives, but you are still moving in very mysterious way, Lord. And right now, Lord, our hearts are still, Lord, and that you are thanksgiving and praise right now, Lord. And you deserve this praises. You deserve this glory. Honor and praises, Lord, belong to you, Lord Jesus. And we praise you. Worship me high. Worship you are here. Moving in us. And worship you are here, working in me. I worship you, Lord. You are here. You are here. Moving in us. I worship you, Lord. I worship you. You are here.
Even when I feel it, you're making.
working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Baby, miracle work, more than peace, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, baby, miracle work, more than peace, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. For you are faithful, but you are loving, and you are Jesus. You are Jesus. Lord, I thank you that your promises are true in our lives so much. But you said in your word, you will never leave us nor forsake us. And right here we're standing. We are giving you every life. We're giving you every heart, Lord. Because that is what we can only give to you, you know. The only thing that we can pay back of all the goodness and faithfulness in our lives, Lord, is through worshiping you and giving you all the praises, oh God. And thank you for this very moment, for visiting us, Lord. We thank you for healing touch. We thank you for all the good things that you have done in our lives. And we pray for the years to come, for the days to come, that you will continue to move among the lives of your people. Thank you. And this you pray. Amen. Amen. Take the time of my faith, Lord. Amen. Amen. Praise God. Maaari po ba kahit nandito tayo sa ating mga kanya-kanyang tahanan, may bigyan natin ng isang malakas na palakpakan Panginoon? Hallelujah! Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sapagkat muli ay pinaranas niya sa atin ang kanyang banal na presensya sa ating mga buhay, sa ating pagpuri at pagsamba sa araw na ito. Alam ko at naniniwala ako na ang Panginoon ay nalulugod sapagkat ay nakikita niya ang puso natin na nandoon yung talagang pagpupuri natin sa Panginoon sa araw na ito. Kahit tayo po ay magkakalayo at hindi sama-sama, bagkus tayo po ay pinagkisa ng kanyang pag-ibig at ang kanyang presensya. Amen po ba? Amen. At sa oras namang ito ay patuloy na sa ating pong pagpapatuloy na ating gawain ay alam ko po na nasasabik na ang bawat isa na makinig na kanyang salita ng Panginoon at nagagalak po akong ipakilala sa araw na ito ang magdadala po ng mensahe ng ating Panginoon sapagkat matagal-tagal na rin po natin hindi naririnig sa ating pong pamilya dito po sa JLGMO4 ay miss na po namin ang kanyang mga mensahe na ipinagkakalob sa kanya ng Panginoon at tunay nga na sa araw na ito po yung perfect time na muli ay marinig po natin at siya po ay magamit bilang daluyan ng kanyang
salita. Kaya po hindi ko na po patatagalin. Palakpakan po natin ang Panginoon at purihin natin ang Panginoon sa buhay po ng pinadala niyang mensahero sa araw na ito, sa buhay po ng ating pastor, Pastor Danilo Diamante. Praise God. Sa oras na ito, actually ako'y nagagalak. Yun na yun. Muli na halos na kabahagi ako nyo ngayon sa oras na ito. And this is the napagsalita kong this is my privilege at opportunity na makapaharap ko kayo ngayon even though na hindi kita nagsama-sama kapagkos ako po'y nagagalak at idirektahin na lang natin, namimiss ko na kayo talaga sa oras na ito. At ako po'y nagpapasalamat sa oportunidad na ito na ibinigay nyo sa akin at sa even though na hindi kita magkasama-sama sa mga bahay, sa kwarto lang kita, mas pagkos ako po'y naniniwala na ang iyong pananabik ay nandiyan. So, bago tayo mag-start sa ating gawain, gusto ko munang kamustahin ng mga kapatiran dyan. At nakita ko last Tuesday, nag-attend ako sa prayer meeting. Makipagbahagi ako sa inyo ng Tuesday. Nakita ko napakarami na palang bago sa napakarami na. So, ako'y nagagalak sa mga bagay na yan at ang mga datihan nating mga kasamahan ay halos in terms of percentage, nakita ko talagang napakarami ng bago. So, sa bagay na yan, patuloy lang ang Panginoon ay kumikilos sa bawat isa. Amen? So, bago tayo mag-start sa ating topic sa oras na ito, ay gusto ko munang anyayahan kayo na ayaw mo po tayo at itulog natin sa Panginoon ang lahat na ito. Because we believe na hindi natin ito kaya sa ating sarili unless the Holy Spirit will interfere or intervene sa oras na ito. So, inanyayahan ko kayo lahat na tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo sa amin. Despite sa sitwasyon, sa crisis ngayon, ito po'y laganap, ang pandemic na ito, but I believe na hindi mapigilan ng aming pananabik sa bawat isa na ikaw po'y aming papurihan, dakilain sa aming buhay. Dahil alam po namin na ikaw lamang ang aming buhay at pag-asa. Ikaw lamang ang aming dangpan sa aming sarili na kami po ay nananalig at nanampalataya sa iyong mga salita na hindi mo kami pababayaan. So sa oras na ito, Ginoo, dinudulog namin at pinagkaloob sa banal na Espiritu na siya po ang aming tagapagturo, tagapagbigay sa amin ng mga lituntunin sa oras na ito. At upang kami po ay mapanatag sa aming sitwasyon sa oras na ito. Despite of everything, O Lord, sa mga balita na ito, nandito kami, Ginoo, patuloy na nananabik sa iyo, Panginoon, because we believe we are safe, we are secure sa iyong mga kamay, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa lahat ng ito. We believe, O Lord, na ikaw ang maghari sa lahat. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo at sa gabay patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. So muli, kamusta sa inyo lahat? Amen. So, pakinggan lang niyo muna ako sa kunting panahon sa oras na ito. Well, this is also my first time na magsalita sa Zoom at kung may mga diferensya kayong nakita, pasensya na lang mga kapatiran. So, ang topic natin sa oras na ito ay pertaining sa sitwasyon sa ngayon, which is ang title nito ay fear. Fear o tinatawag nating takot. So itong takot na ito, alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaranas
sa bagay na ito. So, pag titingnan natin, o kaya, naniniwala ba tayo? Do you believe that this fear is within us? Ito po ay nasa atin. In every circumstances or happening in this world, fear have a tendency to develop. And also what we are doing, it will be a rest, is there, and it goes together with fear. So sa mga sitwasyon sa buhay natin, rest and fear is there because of the common factor. What is that factor? This is danger. If there is danger, of course, there is rest and there is fear. So sa ngayon, tunghayan natin muna ang tinatawag na fear. Ano ba ang bagay na ito? Actually, tinignan ko sa dictionary ang meaning ng fear. Ito po ay unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. At ang rest naman, tinignan ko rin sa dictionary, it is to expose to hazard or danger. So in this case, ang dalawang bagay na ito, isa lamang po ang kanilang dahilan kung bakit nagaganap ang lahat na ito, and the common factor of this is danger. Anong danger? Of course, it is an exposure or liability to injury, pain, harm, or loss. So nakita po natin, ang takot, fear is always with us. So now let's see, titingnan po natin ano bang sitwasyon na ito and what the Bible said about this fear. Dito po natin tunghayan ngayon kung ano po ang nakasabi o na makikita natin sa Biblia kung ano ba talaga ang sitwasyon ng takot na ito. So what the Bible say about this? Titingnan po natin at dito po pag-aralan natin may tatlong factor dito na dapat nating tingnan in terms of fear. So this is the three factors of fear. Number one, alam ko nakikinig kayo dyan. Number one factor of this fear does not come from God. Ang takot daw ay hindi ito galing sa Diyos. Buksan natin ang 2 Timothy 1:7. Sa Timothy 1:7, 2 Timothy 1:7, dito nakalagay, for God does not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. You know what is the story of this? This is the letter of Apostle Paul to Timothy to stir up his coldness of sharing the Word of God. Because the time, nakikita at narinig niya na halos hindi na makagalaw si Timothy sa bagay na ito. Because you know what? What is he is afraid for? Kung bakit hindi matamlay na si Timothy? Dahil po nung unang panahon na yan, sa kanilang lugar, lumalaganap na po ang impluensya ng mga taong mayayaman at ang kanilang mga salita, ikita po natin ay napakalaking impluensya dahil ito po sa pamagitan ng pera. So money is the influence of all these things. Ang pera po, ang kadahilanan sa bagay na yan kung bakit nananamlay na si Timothy na ibahagi ang salita o ang gospel dahil sa sitwasyon na lumaganap sa kanilang lugar. Napaka-influensya talaga ng pera during the time sa lugar nila. Kaya nakita natin, nananamlay si Timothy at ito po ang sulat ni Apostle Paul ay pinagkaloob niya kay Timothy upang i-stir up ang kanyang sarili para magampanan niya uli ang gift ng Panginoon na pinagkaloob sa kanya. So ang sitwasyon na ito, pareho rin sa buhay natin ngayon. Hindi ito nagkakaiba. The influence of money sa tiyempo na ito at ito'y makikita natin, hindi talaga ito nagkakaiba. Ang takot ay umiiral
At alam naman natin kung anong outcome nito kung pagtakot na ang umiral sa tao. Ang outcome nito, of course, masisira ang buhay natin. So kapag masira ang buhay natin yun dahil lang sa takot, ano po ang mga product nito, mga resulta nito kapag takot na ang umiral sa tao? Unang-una po na resulta nito sa atin ay ang tinatawag na worry. So nakita natin kung ang tao ay palaging nag-worry, halos ang kanyang diskarte sa buhay ay nawawala. Saan tayo mag-worry? Of course, sa sitwasyon sa ngayon. Mostly sa atin, nakikita natin, sa inyong lugar dyan, sa Middle East, particularly sa Jeddah, Saudi Arabia, nakita natin halos nakalak-down ang lahat at ang tao ay walang trabaho. So may posibilidad nandoon sa kanilang isipan na baka sisira ang kumpanya or mawalan sila ng trabaho. So nandun po ang tinatawag natin na worry. Ito po ang resulta kung tayo po ay mag-iral sa tinatawag na takot. Napakatindi nito mga kapatid. Worry ka, baka ang pamilya mo doon sa Pilipinas ay wala nang makakain at kayo dyan wala nang ipapadala dahil wala na ring trabaho. Sa may mga trabaho naman, worry rin kung paano makapunta sa trabaho. Pag-iwas sa pandemic na ito, sa crisis na ito, sa COVID-19. So nandiyan lahat ang worrying sa bawat isa sa atin. Dahil sa sitwasyon na ito, dahil sa takot. Isang resulta pa sa takot na ito, ay tinatawag natin na panic. The panic factor ang pumapasok sa tao. Kapag ang tao ay nasa sitwasyon na ito sa kanyang takot because of fear, nakita natin ang result nito ay nagpapanik ang tao. Kapag magpanik ang isang tao, kita mo yan, halos hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Mayroon niya dito mga kaso sa amin dito na sa sobrang panik, sa sobrang takot, halos ang lahat na lang bibili ng nagkagulo sa pagbili ng alcohol. Isipin mo ang ibang tao dahil sa panik, bumibili ng daan-daan pirasong alcohol for what the purpose, just only because of this panic factor. So nakita natin, ito yung umiiral sa kasalukuyan kapag ang tao ay natatakot. Panic, nandiyan na yon. Panic in the sense that sound mind, nang sabi sa verse na ito, which is the gift of God, power, love, and the sound mind, the sound mind is not functioning anymore. When you speak about sound mind, it is a self-discipline, it is wisdom, or it is good and proper direction of your decision-making. Nawala na ito lahat because of fear, because of this panic. So nakita po natin ang result nito kapag tayo ay mananahan sa takot, ang bagay na ito ay mawala sa atin. Halos nakikita natin ang tao hindi na malaman ang kanyang gagawin. At ang pinakamataas nito mga kapatid, kapag ikaw ay mananahan sa takot, anxiety factor is there. At ito po medyo mataas na level na resulta ng takot. Kapag sinabi nating anxiety, ang pinaka-worst nito sa tao, posibleng mawala ka sa pag-iisip, sa tamang pag-iisip because of this anxiety. Mayroon namang sintoma nito na halos nawawalan ka ng hininga dahil sa anxiety. So ito po ang mga worst scenario kapag ang tao ay nananahan. Amen? There is also a saying, kaya minsan nakita ko itong mga bagay, even words from outside, gasoline, no guts, no glory. Pag sinabing no guts, no glory, akala ko mo ng sitwasyon, ito po ay parang birong salita lang. But this is true sa sitwasyon sa ngayon. When you speak about no guts, no glory, when you speak about guts, this is courage. Pag sinabi natin courage, this is the ability to do something, even that is difficult or dangerous. So kailangan natin sa buhay natin ito, ang guts na ito. And the common factor of this, of course, is danger. Bakit? Because fear is developing to us. So this praise
no guts, no glory, ito po ang dapat sa atin. Kailangan natin itong guts na ito, kailangan natin ang courage na ito upang malabanan natin ang mga bagay na ating kinatakutan. Amen? And another thing of course, makikita po natin that this is my encouragement sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga may pamilya na may mga anak. Never try to discipline your children by means of fear, yung panakot. Dahil ang resulta nito, it's the same result. If worry, or even panic, or even anxiety. So wag na wag tayong magdisiplina sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng panakot. Remember, fear does not come from God. And this is the one of the weapon of Satan to destroy us. Itingin tayo sa salita ng Panginoon. Makikita ito sa John 10:10. Anong sabi ng John 10:10? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Doon tayo mag-stick sa bagay na yan. Ito po ay hindi nanggagaling sa ating Panginoon. Ito po ay nanggagaling sa ating kalaban. At ang purpose nito para tayo sirain, nakawan, patayin at sirain. Ngunit ang Panginoon natin, tandaan natin ito mga kapatid. Ang Panginoon natin ay dumating dito sa atin upang tayo bigyan ng buhay. Buhay na kaya yan. Amen? So isa yung factor na dapat nating tingnan pertaining to fear. Fear does not come from God. Pangalawang factor, fear is real. Ang fear po, ito po ay real. The reality is that every circumstances in our life, fear has a potential to develop. Whatever seasons in everyday's life, there is always a reason to be afraid. Bawat sirkumstansya sa ating buhay sa araw-araw na lahat, may talagang rason para tayo matakot. Sa sitwasyon sa ngayon, nakikita po natin, may example nito. Sitwasyon sa ngayon, nandiyan, nakita natin itong pandemic. Ang pandemic na ito, o COVID-19, sa sitwasyon pa lang, sa balita pa lang, ang takot ay nasa atin na. Fear is developing to us sa mga balita na ito. Example pa lang, kung minsan gusto mo mag-travel at sasakay sa sasakyan, nakita mo kung how this fear develop us. Natatakot ka, baka may iwanan ka ng sasakyan. At kung nasa sasakyan ka na naman, natatakot ka rin, baka madisgrasya. So always, there is always a reason to be afraid. Sa airport, nagmamadali ka, baka may iwanan ka ng aeroplano. Kapag nasa aeroplano ka na naman, natakot ka rin, baka ma-aksidente o disgrasya ang aeroplano. What I said, still, fear have a reason to develop in every one of us. Even sa mga tao, nagkakaedad na, especially sa mga binata dyan o mga dalaga dyan, na medyo may mga edad na, nandoon na po ang fear, baka hindi po makapag-asawa. So sa mga bagay na yan, nakikita natin kung paano ma-develop ang takot sa atin. Because this fear is within us. At all of the sudden, it will develop if there is something happen. And these things, makikita natin kung paano mag-develop ang fear sa bawat isa sa atin. Masama kung minsan ang iyong pakiramdam. Dahil sa takot, pupunta ka ng hospital. Dahil matakot kang baka mamatay. So nandiyan po yun. Always fear is there.
always there is a reason to be afraid. So encouragement to you right now, sa bagay na ito, is that don't let your heart be troubled and do not be afraid. Don't let your heart be troubled and do not be afraid. So ang kailangan natin sa ngayon, in this time, dahil sa mga sitwasyon na ating naririnig, sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito, kailangan natin ang praise. Do not be afraid. In what sense? Why should we not be afraid? Ang sabi sa Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall be afraid? This is the word of David, a declaration of his faith. Nakita po natin, ito po ay salita ni David to declare sa kanyang lubos na pananalig, panampalataya sa ating Panginoon. Why he said this? That whom shall I fear? Why he this? Because David knows his relation to God. Kumbaga, he knows exactly who is his God. And he knows that relation of him to God ay nakita niya ang kanyang sitwasyon. That's why he said, whom shall be I afraid? Why should I have fear or afraid to this? Because I have my God. Kumbaga siya, natansya o nalaman ni David kung bakit siya nagsalita sa bagay na ito. Dahil alam niya malamang ang kanyang Diyos na pinagpaniwalaan kumpara sa mga dapat ikatakutan. So nakita niya lamang ang kanyang Panginoon. That's why he said, whom shall I fear? Or what shall I do? What will I do? Ito po ang salita ni David. Hindi kailangan matakot. Why? Because David know exactly ano ang katayuan niya sa kanyang Panginoon. And he know exactly who is his God. Sa buhay natin, mga kapatid, sa atin lahat, alam ba natin ang ating katayuan sa ating Panginoon? O hanggang kilala lang natin ang ating Panginoon? Ano ang identity natin sa ating Panginoon? Do we establish this identity to our God? Alam ba ng Diyos ang iyong sarili? O ang Diyos lang ang nakaalam sa atin at kita ay hindi nakalam kung sino ang ating Diyos? Amen? So in order to establish this thing, na hindi ka matakot, you have to know who is your God. Kilalanin mo ang imong Diyos at dito ma-develop ang iyong tunay at tapat na panampalataya sa Kanya. What I mean, you know exactly who is your God, and all this declaration of faith you have is based on your experience to your God. Nakita mo kung paano gumaganap ang Panginoon sa buhay mo. How faithful He is sa buhay mo. Nakita mo at na-experiencean mo ito sa iyong sarili. Sa araw-araw na iyong pakipagharap sa mundong ito, nakita mo na hindi ka pinapabayaan ng ating Diyos. Or you already experienced the faithfulness, the works of God sa kabuhi mo. That's why you said, whom shall I fear? Why should I afraid? Makikita natin ito. Kumbaga, nakita na ni David ang pattern ng trabaho ng Panginoon sa kanyang buhay. And do you believe? On that pattern na nakita ni David sa kanyang Panginoon, he knows what is his future. Do you believe in that? Ang future, alam na ni David because he knows the pattern of the faithfulness of God in his life. Amen? Sa inyo, alam nyo ba ang pattern ng Panginoon sa buhay ninyo? And I will give you an example. Your future, you will know your future
because of the pattern of the faithfulness of God in your life. Sample, para makaintindihan tayo. May laman mo ang iyong futuro at wala kang dapat katakutan because you know the pattern of God in your life. Sa number ko lang, pag magsabi ako sa inyo, mga kapatid, 2, 4, 6, 8, then what is the next number? Of course, 10. That is the pattern as the numbers what we are mentioning. Other one, 10, 5, 10, 15, 20, and the next number is 25. This is the pattern that we can say, you know your future. On that future, you know your life pertaining to your relationship to God. Nakita mo ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo at alam mo na hindi ka niya pinababayaan. So, but the bottom line of all that thing, that you know who is your God. And you can say, whom shall I fear? Sino ang dapat kong katakutan? Dahil alam ko at na-experiencean ko ang ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Sa anumang pamaraan, anumang sitwasyon, nakita ko na nandyan ang aking Panginoon at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Amen? Nandyan ang futuro mo ay nakita mo dahil nasubukan mo na ang mga galaw, faithfulness of God in your life. Amen? Pangatlong factor of fear is how to overcome fear. Before anything else, titingnan po muna natin. We have to know exactly where is this fear came from. Then of course, we have to go back and respect the law of the first mention. Genesis 3:10. So he said, this is where fear comes. So he said, I was afraid because I was naked and I hide myself. This is the first word fear or afraid came from. Or this is the first word mentioned in the Bible in Genesis 3:10. So while they are hiding and afraid, ano po ang kanilang kinatakutan? Bakit sila tumatago? Dahil po sa kasalanan. Why? Because they committed sin. They committed sin, that's why they are hiding and afraid. And that is the first word mentioned in the Bible. Because of sin. That's why they are afraid. Kita naman natin. What I said before, that sin is within us because as what Romans 3:23 said, we are all sinners and will fall short to the glory of God. So, ang ibig sabihin, ang takot ay nasa atin. Dahil po tayo po ay makasalanan. Nandiyan sa atin ang takot na ito. Bagasano, isinilang tayo na ang takot nandun na sa atin. Amen? But the point is, our topic for today is not to eliminate fear, but how to overcome fear. Last 2 months before, when this pandemic happened, 2 months before, I heard one of the statements of the President Duterte, that he is also afraid of something happening now in this world. At the time, 2 months before, I think that was in the month of January, December, January, nakita po natin ang mga kaguluhan na nangyari sa mundo. During that time, there is a conflict between US and Iran. Kita po natin yan na halos ang mga tao nagsasabi na this is now the starting of the Third World War sa mga bagay na yan. Also, that time, mayroon ring tinatawag na wildfire na nangyari sa Australia during the time. Earthquake, maski saang lugar sa mundo.
lalong-lalo na sa Pilipinas. Matindi, bagyo, yung sumabog ang taal. Napakatindi na mga pangyayari. So I heard the statement of President Duterte na he is also afraid of what is happening right now. So we can see now the world is a very scary world. Nakakatakot na sitwasyon ang mga pangyayari dito sa buong mundo. But what was the Bible said about these things? What shall we do? Makikita natin sa 1 John 4:18. Dito po ay nagsasalita ang Panginoon sa atin. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. So nakita natin, there is no fear in love. I know that everybody also experienced this one. There is no fear in love. In myself, ng panahon ko sa una, dahil lang dito sa pag-ibig, wala akong pinapagputan. Nakikita po natin, maski sa ang sulok, maski sa ang lugar ay pinupuntahan namin dahil lang po sa pag-ibig. Whatever we want, as long mapuntahan ay aming pinupuntahan because of this love. At ito po ay na-experience natin lahat. There is no fear in love. But the point is, the situation is, ito po ang pag-ibig na sa atin have limitation. Ang pag-ibig na ating nadarama sa ating sarili, ito po ay mga limitasyon. Husband and wife, why they get married? Because of love. Nakita po natin, ang mag-asawa ay nagpapakasal dahil po sa pag-ibig, because of love. But along the way in their life, makikita po natin, because of differences, this love fades away. So nakita natin, in human being, love, there is no. Ang pag-ibig po ay may limitasyon sa bawat isa sa atin. Ngunit, when this verse said that perfect love casts out fear, and we're talking, this is the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay walang limitasyon. Ano man ang mga bagay sa ating buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay nandiyan. At ito po, ang sinalitaya sa atin, makita natin sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us, in that while we are sinners, Christ died for us. So nakita po natin, the love of God is the only perfect love na ating maranasan sa ating buhay. So this situation right now, that this is a very scary war. What shall we do? Ano po ang gagawin natin? Because we believe that we cannot do something about this thing. Ano po ang gagawin natin? What shall we do sa sitwasyon natin sa kasalukuyan? Of course, as a Christian, we have to stay on the love of God. Because the love of God is only the perfect love. Kapag nandito tayo sa Kanya, I believe that we are totally safe and secure. Pag nasa Panginoon tayo, which is the only perfect love, I believe na panatag tayo lahat. So now the situation, kapag sa Kanya tayo, itong takot na ating nadarama sa ating buhay, it cannot be eliminated, but we can overcome this thing. Because we are on the presence of God. Kapag nasa Kanya tayo, because this is only the perfect love, ay ang pag-ibig ng Panginoon, and in His presence, we are totally safe and secure. Amen, mga kapatid?
Ito lang po ang kailangan natin sa sitwasyon na ito. Always say to it that you are in the presence of God. But of course, as what we learned from these three factors of being, kailangan po natin malaman ang ating katayuan sa ating Panginoon. Be sure that you know who is your God, and be sure your relationship to God or your identity to Him. Dito po makita natin pag tayo mamuhay sa mundong ito sa kasalukuyan na puno ng takot, mamuhay tayo ng panatag dahil alam natin nandoon tayo sa presensya ng Panginoon. Amen mga kapatid? Ito lang po ang kailangan natin sa kasalukuyan para malabanan natin ang takot na ito na ating nadarama. We have to be in the presence of our God. Amen? Sa mga kapatid natin dyan, sa kasalukuyan that they are positive sa mga COVID-19 na ito, praise God sa buhay ninyo. Sa aking narinig last Tuesday sa ating prayer meeting, that you have all this courage to face the reality, because I know that and I believe ng Diyos na inyong pinaniniwala ay tunay na Diyos. Nandoon ka sa pag-ibig ng Diyos na alam ko, Panginoon, na ang bagay na ito na hindi mawawala sa inyo. Dahil ang takot nandiyan sa atin, but ito po ay ma-overcome natin because we have a big, great, amazing God sa ating buhay. Salamat mga kapatid sa opportunity na ito, pinakaloob ko sa akin. Salamat sa mga kapatiran, sa man silang sulok ng lugar sa oras na ito. Nakikinig sa mensaheng ito. Muli, salamat sa lahat ng ito. Inanyahan ko lahat, ngayon po tayo. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Yes, O Lord, thank you for all these things, O Lord. Even though it is a short exhortation or message that we deliver, Lord, that this word ay nasa aming puso sa kasalukuyan. That we know exactly how to deal with this fear sa aming buhay. That we know that this fear is not come from God. That we know that it is real. That we know also how to overcome this fear. Panginoon, salamat sa iyo sa pagbigay mo sa amin ng mga lituntunin na ito. Patuloy kami mamumuhay sa mundong ito na nandoon ang aming pagharap sa mga bagay na ito at ang takot na ito ay mawawala sa amin. Thank you so much for your word. Thank you for everything. Sa iyo lamang po ang lubos ng kapurihan at pinagila. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, sa gabay at nobay ng Santong Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise God! Maraming salamat po sa buhay ng ating buting Pastor Danilo Diamante sa napaka-encouraging na mensahe ng Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa po ay na-encourage tulad ko po na kung paano po nangusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam ko po at naniniwala po ako sa aking puso na ganun din po ang naging naranasan ng bawat isa sa mga oras na ito. At tunay nga na we are overcomers. We can overcome fears dahil tayo po ay may Diyos na makapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya ang encouragement ng Panginoon, patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya and we will overcome all these fears. Amen po ba? Amen. So sa pagpapatuloy po ng ating gawain ay dadako naman po tayo sa susi, sa pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya hindi ko na po patatagalin. Tinatawagan ko po ang magbibigay po ng short exhortation para po sa pagbibigay. Tinatawagan ko po ang buhay ni Sister Jency.
Sasangin. Ayan. Gandang hapon po mga kapatid. Tayo po ba, nararamdaman po ba natin ang katapatan ng Diyos? Amen. Nung sinabi mo po sa ako yung ng exhort ng giving, ay yung mga sanay po sa boses ko. Hindi pa rin nagbabago. Ang lagi sinasabi sa Malakay 3, hindi po ba? Pero sabi ko sa Panginoon, parang gusto ko hindi naman malalim, pero dahil napapanahon. So, basa ako ng mga verse. So, habang nagbabasa ako ay dinala ng Panginoon sa Awit chapter 66, verse 14. Pero babasahin ko po sa inyo ang Awit chapter 66, 8 hanggang 20 po. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. Iyong iparinig papuring malugod. Iniingatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hiram, sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak, kami idinarang, iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha. Bago mo dinala sa dakong payapa. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyong dadalhin. Natatanging handog ang ialay ko, susunuging tupa, kambing sa katoro. Mababangong samyo halimuyak nito. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa iyo'y ikay isasalaysay ang aking ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan mo'y ako'y magpatuloy, isa na ako dinig ng aking Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Panginoon sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Totoo pong napakabuti ng ating Panginoon. Despite sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran ngayon, hindi po ba mga kapatid? Ito po ay isang halimbawa na ang Panginoon ay tapat sa ating buhay. May isa kong kwento bago po ninyo. At ang ating main verse po ay Awit chapter 66, verse 14. So sa aking kwento, may mag-ama. Yung pong kanyang anak ay madalang po niya itong i-treat sa isang magandang kainan. So yung anak ko ay nag-request na ng isang fries at isang burger. Na kahit minsan madalang itong mangyari o siguro isang beses sa isang taon na mangyari sa kanilang buhay. Ito'y pinagbigyan ng kanyang ama. So ang ama ay bumili ng isang fries, isang malaking burger at ganoon din pong fries, drinks. So ang bata po ay tuwang-tuwa, kumakain siya. So habang kumakain, so syempre isa lang ang order niya kasi hindi naman po sila ganun kayamanan. So habang ang bata ay kumakain, ang ama ay basta kukuha ng isang fries. So biglang sabi ng bata, "Tay, akin yan. Madalang na nga lang ako makatikim nito eh. Baka maubos mo." So syempre, hindi man po umimik ang ama, nakaramdam po ito ng tampo. Yung nasaktan po siya. So ano po ang moral lesson ng kwentong yun? Ang ama po ay ang ating Panginoon. Yung bata po ay tayo. So minsan sa ating buhay tayo po ay nakakaranas ng, lalo na sa panahon ngayon, may mga kapatid po tayo na no work, no pay, half salary, prescribed po sa mga buo, pero nag-iisip po ang paano po next month, baka half na rin ako. O baka wala na. Hindi po ba? Pero dahil sa Talata chapter 66 verse 14, nakasuod dito ang pangako ng Panginoon. Sabi niya dito, ang chapter 16 verse 14 ay tungkol sa pangako ng Diyos. Ngunit ang kalagayan ng panalangin ay nasa mahirap na kalagayan. Siya ay dumadaan sa pagsubok. Ano ang dapat natin gawin mga kapatid?
tayo po ba, iisipin po ba natin na hindi ko muna dadalhin ang aking ikapo sa aming templo kasi may intindihan naman ng Panginoon eh. Sa kalagayan ngayon, hindi ko nga alam kung bukas kakain pa ako. Total naman ngayon, walang gawain, tatago ko muna. Maaring ito yung mga naiisip natin sa kalagayan natin ngayon, lalo na tayo gipit na gipit. Ngunit sa ganitong pamamaraan, mapapatunayan natin sa Panginoon ang ating faith sa Kanya. Kung ang Panginoon ay tapat, sa pagkakataong ito, ipapakita natin sa Panginoon na tayo din ay tapat. Amen po mga kapatid? Amen. Dito natin, kunti lang naman yung 10% lang naman yung bibigay. Kahit minsan binibigyan lang tayo ng boss natin. Minsan nga may nakita ko na post, sabi niya, 100 reals yung nakita niya, pero yung binigay sa kanya, pero siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Diba? So, ang masasabi natin, paano tayo magsusunod sa Panginoon, sabihin natin sa ating sarili na gaano man kahirap ang suliranin, ibibigay ko ang aking ikapo, pangako at kaloob sa Diyos kahit walang pagtitipon sa iglesia. Ito ay gagawin ko ng buong katapatan bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos at sa aking mahal sa buhay. Yun lang po, sa Diyos lang. So habang tayo po ay nagbibigay ng ating kaloob at tinatabi po natin yung ating mga ikapo sa ating mga sariling bahay at hahandugan po tayo ng special na kantawid para sa Panginoon sa buhay po ni Sister Shannon Monteroyo. Amen. So patuloy po tayong magpapasalamat sa Panginoon, no? At itong awitin na to ay hindi ka din madalas makanta, pero ito po ay kanta or awit na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? At favorite din po ni Sam, no? Amen. Let's thank the Lord sa kanyang kabutihan.
Po mga kapatid, tayo po ay tumayo at ating i-extend ang ating mga kamay sa ating pong mga offerings na natanggap sa araw na ito. Maging po dyan sa mga kapatid namin sa Zoom, i-extend po natin ang ating kamay at patuloy po natin idulog sa Panginoon ang ating mga na-receive na. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy nga, O God, that you are our great God, Panginoon. You are the God who provides, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nakararanas man kami, Lord, ng hirap sa mga panahong ito, Panginoon. May mga kapatid po kami hindi sumasahod or hindi po kayo kalahati ang sahod. Alam po namin, Lord, na ikaw ang Diyos na nagkakaloob. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po sa mga na-receive po namin na mga kaloob po ito ay patuloy, O God, na i-bless niyo po ito, Panginoon. Maging ito po ay magamit, Panginoon, para lang sa iyong kaluwalhatian. Ganyan din po, Panginoon, tinataas po namin, O God, ang aming mga kapatid na nagkaloob nito at patuloy na dalangin po namin, O God, na continue to bless their lives, Panginoon. Patuloy niyo po i-bless ang kanilang mga buhay, siksik, digdig at umaapaw, O God. Maging Lord sa mga kapatid namin na humahawak at nag-iingat ng mga salaping ito, dalangin po namin ang knowledge and wisdom, Panginoon, ang patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila sa pag-iingat po ng aming mga ikapo na ito. Lord, maging dalangin po namin sa mga kapatid namin na hindi pa po naibigay ang kanilang mga ikapo. Alam po namin that you have your perfect time, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Continue to touch their lives, Panginoon, at patuloy na ipakita niyo po sa kanya kung ano po kayo po ang Diyos na makapangyarihan na may magagawa sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy na sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng puri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa gabay patnubay ng Banal na Espiritu po aming dalangin na may pasasalamat. Amen. So para po sa benediction, tinatawagan ko po muli ang buhay ni Pastor Danilo Diamante para po sa benediction. Thank you, bro. Glory to God. Appreciated ka na. Ganda yung unang pamati nilagin. Okay na to. Wala na, guro. Nagpa na siya, no? Nag-play ng presider, no? Okay na. Okay na siya. Anong oras nyo? Ano ginatapos? Pastor Dan. Ano, Pastor? Pastor? Ikaw po magbibenediction. Oh, sige, Pastor. Starting ako na. Opo. Sige. Kita ko dyan. Teka lang. Okay na. Sila pa, Pastor De lang. Hello. Yes. Hallelujah. Yes, O Lord. Muli kami po nagpapasalamat sa iyo sa mga pangyayari sa oras na ito. We believe, O Lord, that you are with us. As what you promised to us, O Lord, that you will never leave us nor forsake us. Sa mga kapatiran, nakikinig sa program na ito, Panginoon, kami po lubos na nagpapasalamat. Wherever they are, ang Panginoon, ang iyong mga salita, hapon ito, sa araw na ito, Panginoon, ito po'y tutudok sa aming puso't isipan at ito po'y aming ipamumuhay sa sitwasyon namin sa ngayon. That we know that situation, as what we said, that is a very scary war, and we know that we will never let us. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na pangyayari at aming natanggap sa hapong ito. We believe, O Lord, this is another victory for all of us. Thank you so much, O Lord. Sa iyo lang po ang lubos na kapurihan, kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen.
Awit muna tayo ng happy birthday. Ayaw nga pala. Pastor, pag-pray natin yung mga kapatid na may birthday. Okay. Sister Sheila, Sister Danica, at yung mga kapatid pa na may birthday. Sige. So, sige po. Bago tayo mag-awit, ano po, ay ipanalangin natin muna ang mga birthday celebrants. So, Father God in heaven, patuloy kami na nagkakaisa sa araw na ito. At amin pong dinadalangin ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Danica, Sister Mikay, at iba pang mga kapatid, Panginoon, na hindi namin na-mention. Abutin mo sila, Panginoon Diyos, sa kanilang araw ng sa kaarawan nila, Panginoon, at alam ko na Ikaw ang aming Diyos na mapagpala, kaya dalangin namin ibuhos mo sa kanila ang pagpapala na walang sikliglig at walang magpay, dahil alam namin, Lord, Ikaw ang aming great provider. Ingatan mo rin sila, Panginoon Diyos, lalong higit na sa sitwasyon ngayon, ang pag-iingat mo ay nasa kanila. Lukuban mo sila ng iyong banal na dugo upang patuloy na magiging safe sila, Lord, sa kung anuman ang kanilang ginagawa. Ganun ni Lord sa darating na mga sa taong ito, Lord, sa panibagong taon ng kanilang buhay, naway gamitin mo sila ng lubusan sa kanilang paglilingkod sa iyo at patuloy na iparanas mo sa kanila, Panginoon Diyos, ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa iyo upang sila po ay makitaan ng kasigasigan sa kanilang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat muli, dakilang Diyos, at tanggapin mo po muli ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po ay magwika ng Amen. So awitan natin ang happy birthday.